Tapos na nga ang pinakamalaking NBA free agency saga ng taon. Mahigit 3 linggo tayong naghintay. Araw-araw may bagong balita, bagong chismis at bagong haka-haka. Umabot pa sa puntong isang aksidenteng upload ng Miami Heat ang nagpaniwala sa maraming fans na doon babalik si LeBron James. Pero ang ending, iba ang nangyari. LeBron James ay opisyal ng miyembro ng Philadelphia 76ers. Pero bakit Philadelphia? Magkano ang kontrata niya at bakit ito ang maaaring maging huling malaking desisyon ng kanyang legendary career? Tara, himayin natin yan. Una, pagkatapos ng kanyang huling season, alam ng buong NBA na isang desisyon lang ang hinihintay ng lahat. Ang susunod na team ni LeBron James. Habang nagsisimula ang free agency, halos araw-araw ay may bago tayong update. May nagsasabing babalik siya sa Cleveland. Ang iba naman ay kumbisidong Miami Heat na ang susunod niyang destinasyon dahil nga sa pagkakamali nito. May ilan ding naniniwalang seryosong contender ang Philadelphia. Pero habang tumatagal ang katahimikan, mas lalong umiinit ang usapan. Umabot pa sa puntong sinabi ng kanyang agent na si Rich Paul na hindi nila mamadaliin ang desisyon. Para sa kampo ni LeBron, hindi ito karerang paramihan ng offers. Ito ang pinakamahalagang desisyon sa huling yugto ng karir niya. Pangalawa, the Miami mistake. Habang naghihintay ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpasabog sa social media. May lumabas na scheduled live stream sa official YouTube channel ng Miami Heat na may pamagat na LeBron James Introductory Press Conference. Dahil official account ng pinanggalingan nito, maraming fans ang naniniwalang tapos na ang saga at babalik na si LeBron sa Miami. Pero makalipas ang ilang minuto, agad itong tinanggal. Kalaunan ipinaliwanag ng Miami Heat na isa lamang itong internal scheduling o template error at wala itong kinalaman sa anumang official signing. Pero huli na ang lahat. Kumalat na ang screenshots at lalo lamang nitong pinainit ang usapan sa buong NBA. Pangatlo, at pagkatapos ng ilang linggong paghihintay, dumating na rin ang opisyal na anunsyo. LeBron James ay sasali sa Philadelphia 76ers. Ayon sa ulat sa ESPN, pumirma siya sa 2-year contract na nagkakahalaga ng humigit kumulang $8 million o nasa $4 million kada season. May player option para sa ikalawang taon. Kontratang ito ay mas mababa kaysa sa mga kinita niya sa mga nakaraang season. Isang malinaw na senyales ang prioridad niya ngayon ay hindi na pinamalaking sweldo kundi ang pagkakataong lumaban para sa isa pang kampyonato. Sa edad na 42, ipinakita ng desisyon ito mas mahalaga ng kay LeBron ang legacy kaysa sa laki ng kontrata. Why Philadelphia? Ito ang pang-apat. Ito ang pinakamahalagang tanong. Bakit Philadelphia? Kung isipin, maraming dahilan. Isa pa ring championship contender ang Sixers. Makakasama ni LeBron ang isang kuponang may malinaw na layunin na manalo ngayon. Hindi sa hinaharap. Kasama niya rito sila Embiid, Brown, Tyrese Maxey at ang iba pang star. Hindi lang nila nakuha ang isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA, nakuha rin nila ang isang veteran leader na may mataas na IQ, na kayang-kaya pa rin mag-ambag sa puntos, playmaking at pamumuno sa loob at labas ng court. Para kay LeBron, maaari ito na ang muling pagkakataon niyang magabol ng isa pang NBA championship. At para sa Philadelphia, isa itong malinaw na mensahe sa buong liga. Handa na silang sumugal para sa titulo. Para sa akin, hindi ito ang inaasahang ending ng free agency. Marami ang tumingin sa Miami at Cleveland, pero sa Philadelphia pala ang tahimik na naghahanda. Ang mas nakakabilib, hindi kontrata ang naging sentro ng desisyon ni LeBron. Pinili niya ang sitwasyong magbibigay sa kanya ng pinakamagandang tsansa na manalo. Ngayon, ang tanong, hindi na kung saan siya pupunta. Ang tanong na ngayon ay kung sapat ba ang roster ng Sixers para maibigay sa kanyang isa pang championship. Kayo, sa tingin nyo, tama ba ang naging desisyon ni LeBron at kaya ba niyang dalhin ang Philadelphia sa championship? Comment your bucket breakdown sa ibaba. At huwag niyo makalimutang i-like at subscribe ang video na ito para sa mga susunod pa. Salamat.